Ito yung ating unang topic para sa ating unang topic, no, mga kababayan. Ito, alam naman natin, no, yung sitwasyon na nangyari diyan sa Senate kani-kanina lang. No, medyo hindi, okay lang, okay lang. So hindi ko talaga alam or hindi ko yung pangyayari diyan, no, very anong tawag doon? Cringy, no, pagka grabe, no, ganun talaga si Alan Peter Cayetano. Okay lang na mapabayaan yung institusyon, okay lang mapabayaan yung Senado. Kung tutusin, kagaya ng lagi kong sinasabi, this situation is bigger, no, than Cayetanos, bigger than the senator. Pero po siya, ganun kagarapal si Cayetano para panghawakan niya pa rin, no? I-hostage, halos i-hostage niya yung mga majority member. Oh, eto sabi ni Senator Raffy Tulfo, hinahamon ko si Alan Peter Cayetano, kung matapang ka, pumunta ka dito bukas. Otherwise, duwag ka. Tapos sumagot naman si Alan Peter Cayetano. Para take note para meron tayong konteksto. Kasi sinabi to ni Senator Raffy Tulfo, dahil nga hindi sila pumasok, kailangan magtrabaho. 'Di ba? Naghahanap yung taong bayan ng mga isa sa batas nyo. Ang problema, hindi nagkaroon ng session kasi nga hindi pumunta yung majority. And of course, dahil yun sa panawagan ng kanilang Senate leader, yung mga majority leader naman, kung mali, hindi nyo ba yan mapangatwiranan kay Alan Cayetano? Eto, sumagot si Alan Cayetano, sabi niya, para ako ring sinabi ng senator, ikaw, maging independent ka, kundi duwag ka. Ha? What? Napakalayo ng comparison niya. Tapos sinabi pa, this is not a radio or TV program. This is not entertainment. This is the Senate of the Philippines. We have to be more professional. Blah, blah, blah. Buti hindi humugot ng Bible. Natawa ako kay Crisulo kanina eh. Kasi sabi ni Crisulo, sabi gano'n. Saan mo ba binili yung Bible mo? Sa impyerno? Nakakatawa naman talaga eh. Ang layo ng comparison niya. Professionalism o pag-iwas? May punto ba si Senator Raffy Tulfo? Kapag hinamon ka, hindi ka sumimpot, professionalism ba talaga yon? Senado ito pero hindi rin ito taguan. 'Di ba? Ito mga mandirigma ang pinaka-interesting dito, hindi yung salitang duwag. Hindi rin yung challenge. Ang pinaka-interesting dito ay yung depensa. Kasi tuwing challenge, no? Ang sagot agad, this is not entertainment. This is not the Senate. We have to be professional. Okay, fair enough. Pero wait a minute. Professionalism ba ang pinag-uusapan dito or accountability? Magkaibang bagay kasi yun. Ito mga kabirahan natin dito. Aminin natin, may isang linya sa Senator Raffy Tulfo na tumama agad sa publiko. Sabi niya, ayan, kung matapang ka, punta ka dito. Bukas, otherwise, duwag ka. Kasi nga, pinapapasok. Madaming pwedeng interpretation pero ang sigurado ko, pumasok ka. Kung naduduwag ka, bakit ka hindi papasok? Duwag eh. Totoo naman, di ba? Boom! Diretso. Walang paligoy-ligoy. Ngayon, ang sagot ni Senate President Alan Cayetano, this is not a review TV program. This is not the Senate. We have to be more professional. This is not your Okay ba yon? Sounds good ba? Sounds statesman-like? Pero wait a minute. May tanong ako. Nasagot ba niya ang talagang challenge? O iniba lang niya yung usapan? Inistroman niya? Because let's be honest, kapag may nagtanong sa iyo ng diretsahan, tapos ang sagot mo ibang topic, hindi ibig sabihin na sagot mo na yung tanong, guys. Di ba? Napansin nyo? Hindi naman professionalism ang inatake ni Raffy. Ang punto ni Raffy, simple lang. Humarap ka, magpakita ka, panindigan mo. Yun yung challenge.
Kaya ang tanong ngayon, yung sagot ba ni Cayetano ay sagot sa challenge or it was a speech about professionalism? Magkaiba kasi yun. Parang classroom yan no? Mga estudyante. Sabi ng teacher, tanasan ang assignment mo. Tapos ang sagot ng estudyante, ma'am, dapat professional po tayo. Hindi niyo po ako dapat tinatanong sa plenaryo. Ganun ba? Wait a minute. Wala namang kinalaman yun sa tanong. Hindi assignment ang professionalism. Ang tanong, nasaan ang assignment? Ganon din dito. Hindi ang professionalism ang issue. Ang issue, humarap ka ba o hindi? Haharap ka ba or hindi? And here's why maraming tao ang nagkakampi kay Senator Raffy Tulfo sa usaping to. Because people often respect directness, diretsahan, rekta. You may agree with him, you may disagree with him, pero malinaw ang challenge, malinaw ang punto. Meanwhile, no, kapag ang sagot ay masyadong umiikot sa proseso at wordings, minsan ang dating sa publiko, okay, pero sasagutin mo ba yung challenge? O wala lang? Pabakla ka lang. And that's where the debate really is. Hindi kung sino ang mas magaling magsalita, hindi kung sino ang elegant and statesman. Ang tanong, sino ang mas handang humarap at managot sa harap ng publiko? At mga kasama, mga kabirahan natin dyan, Boss Mark Pangan. Boss Mark Pangan, shout out. Kaya, alam nyo, kapag niyaya ka ng suntukan ng kapitbahay mo, tapos ang sagot mo ay lecture tungkol agad sa good manners, maayos pakinggan yun. Pero hindi ibig sabihin, nasagot mo kung pupunta ka or hindi. Hinamo ka ng suntukan, tapos wala kang good manners and right conduct. Pero yung challenge, yung actual challenge, na kung papalag ka ba, hindi mo naman sinagot. Diba? Ganun to nangyayari ngayon. Kaya tayo, no, talagang ako para sa akin, it's all but okay na talagang panawagan natin na bumaba ka na. Alan Cayetano, kinakaladkad mo yung institusyon. Kasama mo. No? Grabe, no? Grabe. Yung panawagan din namin sa mga Senate Majority Members. Baka naman, no? Baka pwede nyo kaming mapagbigyan. Putya, biruin mo, garapalan ng winawalang yung nyo. Yung Senado. Hinahatak na pababa. Pero okay lang kayo? Yun ang no? Grabe talaga ang pagka-demonyo. Kaya ako, naniniwala ako si Alan Cayetano, demonyo yan eh. Satanas, nagkatawang tao, tumakbo sa Senado, naging senador. Ganyan galawan yan, hayop na yan.